Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri Tayo, Soc Sergeant. Isang magandang buhay po sa ating lahat, mga ka-agri, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino dito sa Rehiyon 12. Mga ka-agri, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nanonood ng ating isang oras na programang naghahandog sa inyo ng makabuluhang kaalamang pang-agrikultura. Mga ka-agri, lubos po ang aming pasasalamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At nais nating batiin ang ating mga viewers outside the Region 12 na papanood po nila tayo sa pamamagitan ng ating social media accounts tulad na lamang ng Facebook at YouTube. And Marie, alam mo ba na nakakataba ng puso dahil nakakatanggap tayo ng mga positive reviews and feedbacks mula sa ating mga viewers. These serve as our inspiration upang pagandahin pa ang ating programa. Tama ka dyan, Christian. At today, we will feature another topic and that will be the Regulatory Division of DA12. Ano nga ba ito? Yan ang dapat niyong pakaabangan. Okay, at nais nating batiin ang ating mga magsasaka at mangingisda ng isang Happy Farmers and Fisher Folks Month ngayong Mayo. Yes, Happy Farmers and Fisher Folks Month po mga ka-agri. Kaya Christian, umpisahan na natin mula dito sa General Santos City. Sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito lang sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant. Alam mo ba, Marin, na malaking bahagi ng Soc Sergeant sa kasalukuyan ang nakararanasan ng pag-uulan? Sa amin sa North Cotabato, halos lahat ng munisipyo ay inuulan na. Yes, Christian, at hindi lamang ang North Cotabato ang inuulan ngayon, kundi ang buong Rehiyon 12 na. And I'm sure masayang-masaya ang ating mga farmers dahil nga start na ng planting season. Batay nga sa rainfall forecast ng Pag-asa, nagsisimula nang bumalik sa normal ang pagbuhos ng ulan dito sa Rehiyon 12 simula ngayong buwan ng Mayo. At gusto nating pasalamatan ang ating mga kababayan na patuloy na nagte-text, tumatawag sa ating opisina at nagpo-post sa Facebook account upang i-update tayo hinggil sa kalagayan ng panahon sa kanilang lugar. At syempre, hinihikayat natin sila na patuloy na mag-update sa atin, lalo pat ngayon ay nagsisimula na ang land preparation at ang pagtatanim ng palay sa malaking bahagi ng Rehiyon 12. Tama yun mga ka-agri, please keep us posted. Meantime, narito na muli ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, katuwang ang Regional Agriculture and Fishery Council 12 led by Chairman Junicio Bautista. Kaya tunghayan na natin ang mga nangungunang balitang agrikultura ngayong linggo. Kasama si Ms. Nelma Limba Ambulito, narito na ang ating Agri Balitaan. Narito na ang mga pinakamalalaking balitang agrikultura ngayong linggo. Abala na sa kasalukuyan ang pamunuan ng Department of Agriculture 12
sa paghahanda sa buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong taon na may temang Salamat mga magsasaka at mangingisda, magandang ani at buhay ay ating natatamasa. Maki-agribalita kay Edgar Alan Pasaol. Punong abala sa ngayon ang mga kawani ng Department of Agriculture 12 sa paghahanda sa pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong taon. Ayon kay DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na ang iba't ibang aktibidad ang nakalinyang gagawin ngayong buong buwan kung saan formal na binuksan ang pagdiriwang sa isang grand opening program sa Tupi Research and Experiment Station sa Tupi, South Cotabato noong Mayo 15. Pagkatapos ng nasabing opening ceremonies ay idadaos naman sa pamamagitan ng isang week-long celebration ang Farmers and Fisher Folks Month. Kabilang sa mga gagawin ay ang trade fair at exhibits, its AVC Day, Corny Day, Responsable Day, a Livestock Day at kung saan ang mga ito ay pangungunahan ng mga banner programs ng DA. Binubuo ang mga nasabing aktibidad ng technical sessions tungkol sa palay, mais, gulay at prutas at paghahayupan. At sa iba pang balita, ngayong nagsisimula na ang tag-ulan, pinapayuhan ng DA12 ang mga magsasaka na maging alerto kontra sa paglipanan ng mga peste at iba pang sakit ng kanilang mga tanim at hayop na maaaring dulot ng mild El Nino sa rehiyon. Ayon kay Director Datukan, dapat na maging handa ang mga magsasaka sa mga posibleng infestation sa kanilang mga lugar na bunsod ng pabago-bagong klima. Bukod sa pest infestation, dapat nakahanda na rin ang mga ito sa mga posibleng pagbaha dahil sa sunod-sunod na pag-ulan ng ilang bahagi ng rehiyon. Hinihikayat din ng opisyal hindi lang ang mga magsasaka kundi maging ang publiko na iparating sa DA12 sa pamamagitan ng pag-text sa hotline number 0999-923-6054 ang tungkol sa kalagayan ng panahon gaya ng pagbaha at iba pa na maaaring magdulot ng kasiraan sa kanilang mga sakahan. Maaari rin nila itong i-post sa Team DA12 Facebook account o di kaya'y sumangguni lamang sa pinakamalapit na agriculture office sa kanilang lugar. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Sox Sergeant, ako si Edgar Alan Pasaol. Sa iba pang balita, inilahad ng Agri-Pinoy Livestock Program ng DA12 ang mga panibagong guidelines sa mga interbensyong paghahayupan sa magkakasunod-sunod na reorientation sa mga provincial, city, municipal veterinarians maging sa mga provincial, city, municipal agriculturists ngayong buwan ng Mayo. Maki-agribalita kay Christian Matoliano. Todo ang pasasalamat ng mga provincial, city at municipal veterinarians, municipal agriculturists, mga livestock technician at mga lokal na pamahalaan sa Agri-Pinoy Livestock Program ng Department of Agriculture 12 dahil sa inilatag sa kanila ang batayan sa pagpapatupad ng mga interbensyong panghayupan. Ito ang kanilang overall view sa mga ginanap na presentation at orientation on the implementing guidelines of the Agri-Pinoy Livestock Program interventions sa mga lalawigan ng South Cotabato noong May 5 sa Coronadal City, Sarangani noong May 6 sa General Santos City, Sultan Kudarat noong May 7 sa Tacurong City at North Cotabato noong May 8 sa Kidapawan City. Ayon sa kanila, magandang inobasyon ang ginawa ng livestock program ng DA12 dahil hindi na sila pupunta pa sa regional office upang magtanong kung papaano sila makakapag-avail ng programa sa panghahayupan. Binigyang diin naman ni Dr. John Pascual, ang coordinator ng AP Livestock Program ng DA12, na ginagawa nila ang aktibidad na ito upang masiguro na transparent sila sa kanilang mga counterparts sa local government units. Samantala, 39 katao ang nagsipagdalo sa ginanap na Food Terminal Assessment and Operators Meeting sa General Santos City noong May 6. Ang mga partisipante na binubuo ng mga barangay food terminal operators at mga barangay officials ay tinipon ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA12 upang alamin ang kasalukuyang kalagayan ng mga BFTs sa lalawigan at mabigyan ng mga kaukulang aksyon o kasagutan ang kanilang mga katanungan. Ang aktibidad ay ang panghuling assessment at meeting ng mga food terminal operators ng bawat lalawigan sa Rehiyon 12. Sa pag-uulat ng mga operators, napag-alaman na halos sa kanilang mga itinataguyod na BFTs ay operational at nakakapag-generate naman ng income. Sa nasabing aktibidad, hinimok ang mga food terminal operators na maging masigasig sa paghahanap ng mga alternatibong produkto upang mapataas pa ang kanilang kita. Nagpasalamat kami sa DA sa naging isa kami nga na recipient ng BFT na project ng DA dahil malaki ang impact ito sa mga customer namin na mga less fortunate
lalo na sa mga laborer na nakabili sila dito ng mura na presyo. Yung mga groceries namin is RP lang, suggested retail price. Then meron kami mga pagkain sa freezer na affordable lang talaga. Nag-uulat para sa Agri Tayo Socsargen, ako si Christian Matuliano. Samantala, formal nang inilunsad ng Agri-Pinoy Rice Program ng DA12 ang implementasyon ng high-yielding technology adoption sa Socsargen region na naglalayong masustain ang tumataas na produksyon ng palay sa bansa. Maki-Agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Formal nang inilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 ang High-Yielding Technology Adoption o HYTA program nito sa Mlang, North Cotabato para sa naturang lalawigan noong Mayo 7. Pinangunahan ni na Regional Executive Director Amalia Haig Datukan, Regional Technical Director for Operations Zaldi Buloron, at kasama na ang ilang opisyal ng mga lokal na pamahalaan sa North Cotabato ang HYTA launching. Tinatayang mabebenepisyuhan ng naturang programa ang mahigit sa 16,000 na hektaryang palayan sa nabanggit na lalawigan. Sa kanyang pananalita naman, inihayag ng Direktor Datukan sa mga nagsipagdalo na ang HYTA program ay ang isa sa mga mahahalagang proyekto ng Department of Agriculture na nakakatulong sa pagtamos ng food staples self-sufficiency lalo na sa kasapatan ng bigas sa Pilipinas. Hinikayat din ito ang mga nagsipagdalo na tulungan ang DA12 sa panghihikayat sa iba pang magsasaka na magsikap pa ng mabuti upang makapagtala ng mataas na ani upang mas lalo pang kilalanin ng iba't ibang sektor ang kagalingan ng Rehiyon 12 sa agrikultura. Pinaalalahanan rin ng opisyal ang mga agricultural extension workers na walang kokolektahing pera mula sa mga magsasakang sumali sa programa dahil mayroon namang pass-over scheme na siyang ipapasa sa susunod na gustong makapag-avail. Sa ganitong paraan ay mas nararamdaman ang programa ng gobyerno. Sinabi rin ni Director Datukan na ang programang naipatupad ng ehensya ay mahigpit na tinututukan ng monitoring team nito kung kaya't kailangan ding ibuhos ng mga recipients ang kanilang pangangalaga at pagpapalago pa sa kanilang mga natanggap na interbensyon. Pinuno rin ng impormasyon ng DA12 ang mga partisipante sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa HYTA na inihatid naman ni na RTD Buloron, Rice Focal Person Ray Embajador at National Food Authority Provincial Manager ng North Cotabato, Ajerico Bakiran. Sinuportahan naman ng mga lokal na opisyal ng naturang lalawigan ang HYTA launching kung saan naroroon sina Board Member Ivy Dalumpines Balitok, Arakan Mayor Rene Rubino at maging mga municipal councilors ng Mlang. Lubos naman ang pasasalamat ng mga municipal agriculturists, AEWs at mga farmer leaders ng North Cotabato dahil sa panibagong interbensyong ito ay mapapataas na naman ang ani ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mga high-yielding seeds na ipinamahagi. Nag-uulat para sa Agri Tayo Socsargen. Ako si Carl Ulysses Aguilion. At sumainyo ang unang ratsada ng ating Agri-Balitaan. Magbabalik pa ang Agri Tayo Socsargen. Palay, bigas, kanin, Isla ko, hugasan ko ang bugas. Gusto niyo iwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin niya tubig. Madala. Chena bes manada kanon elton sayang kita kema di takedalang tustus. Ta pwede obserba ng mga okasyon, chena kita, nada hente ta saka manada kumida specialmente con el kanon. Aton nga panguwa kag busog na kitabi mga bay ano naton takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na wala ginaubos tapos ginahaboy lang dayon in magbayo di ta masiguro in way roon maasag sa ang kanda suway amin biyak sa naton in magbabayo.
kay isa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating Agri-Balitaan, isang orientation seminar ang isinagawa sa bayan ng Midsayap North, Cotabato, hinggil sa nagpapatuloy na pagpapatupad ng programang Sikat Saka na isang loan assistance sa mga magpapalay na nakatakda na ring buksan para sa mga magmamais. Maki-Agri-Balita kay Ibrahim Baundi. Sumailalim sa isang seminar tungkol sa Sikat Saka ang humigit kumulang sa 172 rice farmers na kasapi ng Midsayap, Pigawayan, Libungan, Kabuntalan Irrigation System na pinangungunahan ni Ginoong Dante Codal. Ang Sikat Saka ay isang agricultural credit assistance program ng Department of Agriculture katuwang ang Land Bank of the Philippines bilang tulong sa mga maliliit na magsasaka upang mas mapataas pa ang produksyon ng palay hindi lamang dito sa rehiyon kundi sa buong bansa. Sa ilalim ng Sikat Saka, makakatanggap ng dagdag puhunan na 50,000 pesos sa bawat ektarya bawat cropping para sa hybrid rice at 42 pesos sa inbred rice production. Kung matatandaan, ang lalawigan ng North Cotabato ay kabilang sa unang 4 na pilot areas ng Sikat Saka program sa Pilipinas at makalipas ang isang taon na isali na rin ang mga probinsya ng Sultan Kudarat at South Cotabato. Maliban sa DA, katuwang din ng programa ang Agricultural Credit Policy Council, National Irrigation Administration, National Food Authority, Agricultural Training Institute, National Agri-Business Corporation at Philippine Crop Insurance Corporation. Sa mga gustong sumali at para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programang ito, makipag-ugnayan lamang sa inyong Irrigators Association o sa pinakamalapit na branch ng Land Bank at tanggapan ng NFA at NIA. Samantala, ibinahagi ng pamunuan ng DA12 ang guidelines sa pagbuo, operation, management at accreditation ng livestock auction market na nakabatay sa Administrative Order No. 16 sa ginanap na Livestock Auction Market Stakeholders Forum noong ika-7 ng Mayo sa General Santos City. Ang aktibidad na pinangunahan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA12 ay dinaluhan ng mga provincial veterinarians, city veterinarians, city municipal agriculturists at iba pang stakeholders, lalo na ng mga operators ng LOM kagaya na lamang sa Aliusan, North Cotabato. Ayon kay AMAD Chief Danilo Centillas, ang aktibidad ay makakatulong upang malaman ng DA ang kasalukuyang kalagayan ng mga LOM o Livestock Auction Market at mahikayat ang iba pang mga lokal na pamahalaan na magpatayo ng naturang pasilidad. Sa pag-uulat naman ni Evelyn Haruda, muling pinaunawan ito sa mga partisipante ang mga batayan sa pagkakaroon ng livestock auction market. Kasama rin dito ang mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998 at tiyaking LGU, non-government organization o kooperatiba ang magmamay-ari nito kung saan ang kooperatiba man o NGO ang operator. Dapat mayroong memorandum of agreement sa pagitan nila ng lokal na pamahalaan na hindi interesado ang LGU sa pamamahala ng livestock auction market. Sa talakayan, napaggalaman na 6% ng 161 na LOM o livestock auction market sa bansa ay matatagpuan sa Rehiyon 12, kung kaya napakahalaga na muling maiangat ang antas ng operasyon nito sa Soc-Sargen Region. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc-Sargen, ako si Ibs Baundi. Sa iba pang balita, nagtipon-tipon ang mga banana growers sa General Santos City upang makiisa sa 2015 Regional Banana Congress na nakasentro sa mga pamamaraan sa tamang pamamahala at pagpugsa ng mga sakit sa saging. Maki-Agri-Balita kay Lito Mariano Salvo.
Nilahukan ng daan-daang mga banana growers at iba pang industry stakeholders ang isinagawang 2015 Regional Banana Congress na nakasentro sa pamamahala sa iba't ibang sakit at pesteng umaatake sa saging. Ang 2 araw na aktibidad ay isinagawa noong May 12 hanggang 13 sa Fela Grande Convention Center sa General Santos City na may temang Empowering Banana Stakeholders as Viable Leaders in Economic Development. Ito ay pinangunahan ng Banana Industry Council of Region 12 o BICOR 12, katuwang ang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, Agri-Pinoy High Value Crops Development Program at ng Regional Agriculture and Fisheries Council o RAFC 12. Since nandito yung majority ng North Cotabato, South Cotabato, ay yung buong region, pwede na tayong mag-organize ng isang grupo para yung banana industry natin talagang magkakilala na within Mindanao. In Uganda, each person, listen, eats around 1.33 pounds of banana each day. And perhaps this is the reason that explains why banana is the #1 fruit exported internationally. And among exporting countries, the Philippines ranks third. And #1 is India, and at present second is China. Tama po ba yung pasto doon na Ecclesiastes wrote it, and in Region 12, sa Region 12 po, we rank third in banana production, and Region 11 is topping all regions, and second is Region 10. And of course, it is a common knowledge that banana is a prime fruit commodity in terms of commercial value and in terms of the size of the area that they are planted. It is one of the top export earners, thus contributing significantly to the national income and employment. In fact, 80 to 90% area planted to banana are cultivated by small farmers. Today, we gather together in this Congress to discuss further the opportunities and challenges that this commodity brings. But this would not have been possible without the 101 support of the Department of Agriculture. And essential to the success of this Congress is the warm welcome and accommodation that this ever peaceful and ever progressive city is affording us. Pangunahing layunin ng Department of Agriculture sa pagsasagawa ng 2015 Regional Banana Congress ang magbigay ng mga pinakahuling updates at impormasyon sa mga small-scale banana farmers hinggil sa mga panibagong pamamaraan sa pamamahala at pagpuksa ng iba't ibang sakit at peste na umaatake sa saging. At isa nga sa itinuturing na pinakamalupit at pinakamapaminsala sa mga ito ay ang Fusarium wilt. Tinalakay sinasabing pagtitipon ang mga mahalagang paksa gaya ng kasalukuyang estado ng industriya ng saging, mga hakbang sa pagtatamo ng certification para sa Good Agricultural Practices o GAP at pamamaraan sa pagpuksa ng iba't ibang sakit at pesteng umaatake sa saging at marami pang iba. Samantala, sinabi ni Regional Executive Director Amalia Hayag Gatukan na dapat maging innovative ang mga banana growers lalo na sa pagpapataas ng kalidad ng kanilang produktong saging upang hindi ito mahuli sa ASEAN economic integration. While strength and opportunities are there, we are also faced with our weaknesses and threats. That's why it is the main reason that we are conducting banana congresses almost every year. It is just my hope that the two-day activity focus on identifying particularly
the threats and opportunities, kasi pag halos mga ganito kasi, ang nakikita ko, sana na-i-start natin, ano yung strength natin? Diba? And then, what are our weaknesses? Ano yung opportunity natin? What are our threats? So with that, mabalance natin. Because the strength and the opportunities are the factors that will inspire us. And the weaknesses and threats, yun yung ating i-identify na medyo magkaroon tayo ng extra effort to work it out because we believe that the strength and opportunities are all there as an inspiration for us to move better. So I would say the strength and our opportunities is one of the banana industry's inspiration towards coming up with a resolution that will improve or strengthen the banana industry and face further the challenge and opportunity in the world market. Fruit, as I have been saying, is the Philippines' strength, particularly in the Asylum Business and Innovation. But our constraint, which could be identified in the weaknesses and threats in the industry, should be properly solved. We hope that you as the player and the government besides you, we will be able to face our concerns, our constraints, but we invite you to be more proactive in this endeavor. Sabi nga, yung saging po, wala sa kamay ng gobyerno. Yung farm, wala sa kamay ng Department of Agriculture. Nasa inyo yun. Hindi naman pwede makialam ang gobyerno, makialam ang Department of Agriculture kung paano nyo gusto i-manage or i-market ang inyong mga commodity. Government will only have to say, this is the thing that we can help you, these are the things that we can provide you, but we can never interfere in the management of your farm and in the marketing of your produce. Sa inyo po yun. Kaya ang panawagan namin, government will always be there to help you, but proactiveness should come from you being the owner of that commodity. Nagkaroon naman ng market matching kung saan isa itong pagkakataon upang makahanap ng mga potential buyer ang mga nagsipagdalo sa Congress. Noong 2013, pinangunahan din ng RAFC-12 at ng DA-12 ang Mindanao Wide Banana Congress na nilawakan din ng daan-daang banana planters at nagkaroon din ng mga resolusyon na inaasahang makatutulong sa mga banana industry stakeholders. Sa pagtatapos ng 2 araw na Congress, iba't ibang resolusyon ang ipinasa na tiyak na makatutulong sa pagpapalago ng industriya ng saging dito sa Region 12. Mula rito sa General Santos City, nagumulat para sa Agri Tayo Soxer Gen. Ako si Lito Mariano Salvo. At sumainyo ang kabuuan ng ating Agri Balitaan. Huwag bibitiw dito sa Agri Tayo Soxer Gen. Pangalaw sa pinakamahalagang butil ng Pinoy. Puti man o dilaw, mayaman ang mais sa protina, mineral at carbohydrates. May taglay din itong antioxidant na maaaring pumigil sa cancer at Alzheimer's disease. Ang mais ay siksik din sa dietary fiber na nagpapalusog ng ating tiyan. Gamit ang mais bilang pangunahing ingredient, gagawa tayo ng masarap at healthy na appetizer. Bright Corn Salad. Ingredients:
1 cup whole kernel corn, 8 cherry tomatoes, half, 1 red onion sliced into rings, cilantro leaves, 3 tablespoons of olive oil, lime juice, salt and pepper to taste, tortilla chips to serve. Procedure: mix corn, cherry tomatoes, red onion rings, and cilantro leaves in a small bowl. Combine olive oil, lime juice, salt, and pepper. Add to the salad mixture and toss until everything is coated. Place tortilla chips on a serving plate. Top with salad mixture and serve immediately. Ang akala ng marami, poor man's grain ang corn grits. Pero alam nyo ba na maaari itong lutuin sa iba't ibang paraan at ihain sa mga sosyal na handaan? Corn Tarragon Recipe: 4 tablespoons of butter, 1/2 cup chopped shallots, canned sub-onion, 3 cups corn, from about 4 ears of corn, 1 tablespoon packed minced fresh tarragon, a dash of white pepper, or black pepper if white is unavailable. Procedure: melt the butter in a medium-sized saucepan on medium heat. Add the shallots and cook until translucent, about 3 minutes. Add the corn, salt, and 1 tablespoon water. Bring to a simmer, cover, reduce the heat to low, and cook for 15 to 20 minutes until the corn is tender. Remove from heat. Stir in the tarragon. Add pepper and more salt to taste. Walang pinagkaiba ang lasa ng corn grits sa nakasanayan na nating bigas. Ngunit base sa pagsasaliksik, higit na mababa ang glycemic index ng puting mais kumpara sa bigas. Kaya naman in na ito sa mga diabetic. Sari-sari rin ang taglay nitong minerals tulad ng manganese, magnesium, copper at zinc na nagpapalakas at nagpapalusog ng katawan. Corn balls. Ingredients: 1/2 kilo corn flour, 1/2 teaspoon yeast, 1 cup squash grated, 1 cup carrots chopped, 1/2 malunggay leaves, 1/2 cup onions chopped, 1.5 cup steamed galunggong, 2 pieces of eggs beaten, 2 tablespoons salt, 1 teaspoon fine black pepper. Procedure: dissolve yeast in 1/4 cup warm water. Mix all ingredients in yeast mixture until texture is good enough for molding. Form balls from mixture. Deep fry and serve with preferred sauce.
Simple at madaling gawin. Butil na puno ng sustansya. Yan ang mais. Siguradong sagana sa nutrisyon at vitamina. O paano? Kainan na! Alam ba ninyo na si San Isidro Labrador ay ang patron ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino? Si Isidro ay isang Espanyol na manggagawa sa bukid na kilala sa kanyang pag-aaruga sa mga kapuspalad at mga hayop. Siya rin ang patron ng mga magsasaka sa bansang Espanya at Honduras. Ang totoong pangalan ni San Isidro Labrador ay Isidro de Merlo y Quintana, kung saan ipinagdiriwang ang kanyang kadakilaan tuwing 15 ng Mayo. Sa ating agritalakayan ngayong linggo ay makakasama po natin ang Head ng Regulatory Division na si Dr. John Pascual. Doc John, isang magandang araw po sa inyo. Batiin po muna natin ang ating mga manonood. Magandang araw po sa nanonood ng Agri-Types of Sergeant. So, Doc, ano po ba ang mandate ng Regulatory Division ng DA12? Ang Regulatory Division po ay isa sa 6 na division ng Department of Agriculture in Region 12 at ang mga mandatos po nito ay una, nagre-rehistro po tayo at nagbibigay ng mga lisensya sa ating mga veterinary products outlet at saka sa mga feed outlets po natin. Then bibigay din po tayo at nag-i-issue ng lisensya sa animal welfare unit po natin. Then mayroon po tayo isang unit na ang trabaho po nito ay doon po sa accreditation at saka certification po ng ating plant and livestock farms. Then pangatlong mandatos po natin ay nagmo-monitor po tayo ng ating mga disease surveillance on plant at livestock po. Na kung saan na meron din po tayong early warning system na siya pong ginagamit natin sa pagkakandak ng surveillance. Maraming salamat po, Doc John. So, para po sa ating mga livestock raisers, so meron po ba tayong mga bagong proyekto? Napakarami po ng mga bagong projects po natin under Regulatory Division. Nagpo-promote po tayo ng ating Animal Welfare Act ngayon na kung saan ay bumibisita po sa ating mga farms, mga zoos. At inikayat po namin ang lahat ng farms na dumaan din po at mag-comply din po sa ating good animal husbandry practices, good agricultural practices, at meron din po tayong bagong project na yung tinatawag na organic agriculture for livestock. So yun po yung mga regulatory in functions ng mga bagong proyekto po ng ating Regulatory Division. Ano po ba ang stand ng Department of Agriculture regarding po dun sa issue ng horse fighting? May nabanggit po isang unit kanina, yun o yung tinatawag na Animal Welfare Unit, na kung saan ay pinagbabawal po talaga yung horse fighting dito sa ating rehiyon at saka sa buong Pilipinas. Dahil yan po yung isang mga traditional practices po ng ating mga kulturang Pinoy na kung saan ay ginagamit po nila yung kanilang kabayo sa horse fighting, pero talagang pinagbabawal po natin ito in compliance po sa ating Animal Welfare Act. So, Doc John, baka may gusto po kayong mensaheng nais parating sa ating mga farmers at sa ating mga livestock raisers? Sa ngayon po, gusto ko pong hinihikayat ko po ang ating mga livestock raisers, farmers, na sumangguni po sa mga opisina ng Department of Agriculture dahil napakarami pong programang ino-offer ngayon ng Agri-Pinoy Livestock at Regulatory Division. Dahil magka-partner po itong dalawang unit at saka division po ng ating DA12. So lahat po ay muli, inikahit ko pong sumangguni po dahil marami po tayong pwedeng ma-avail na mga proyekto dito sa DA12 for livestock. At yan po, nakasama natin si Regulatory Division Head at at the same time, Agri-Pinoy Livestock Coordinator na si Dr. John Pascual. Stay tuned lang kayo mga ka-agri dahil magbabalik pa ang Agri-Tayo Soft Surgery.
Mga ka-agri, mahilig ba kayong uminom ng wine? Kung oo, ay sigurado akong magugustuhan niyo itong pambihirang wine na gawa sa iba't ibang tropical fruits and vegetables na lumilikha ng pangalan sa North Cotabato. Sabay-sabay nating alamin kung paano nga ba nag-umpisa ang winery business ni Dr. Luz Tapusok na talaga namang tatak Agribida. Luz Tapusok is a mother, a wife, a career woman rolled into one, and I rose from the ranks. I've been into teaching profession since 1980 after graduation from USM. But before I was assigned here, I was also the former director of the Extension Services Center of the University of Southern Mindanao. So I got a lot of connections, both locally, regionally, nationally, and even international connections. So I was so blessed that time because there was this grant coming from the Australian government, the US government, and even in the local scene. So we have the support and financial augmentation coming from the LGUs, from the municipal level, barangay level, and even the provincial level. I was trained in the University of California, Davis. So that's in Davis City in California, and that was way back in 2010. And during our training, because it's a non-degree program, it's a leadership training program for a year, so I made use of my time really exploring the different counties in California and visiting farms, visiting a lot of the U.S. establishments, including the wineries in Napa Valley. And it so happened that my host family is a bemedaled winemaker. He's a Filipino. He is Dr. Chanco. So they were the ones who trained us because I asked. 13 of us were the fellows of the Hubert Humphrey program, and these fellows came from different countries, but I came from the Philippines. As I've said, yung aking host family ay mga Filipinos na nanggaling sa University of the Philippines, Los Baños. So we have one common denomination that I graduated my doctoral degree from UPLB. So their friends were also my friends. So hanggang nagka-close talaga kami, and I got connected with the ROPE, mga Filipino communities in Davis, Sacramento. Nag-start kami ng 6 months training program wherein our vacant times are devoted to be exposed and hands-on. Talaga na magbalat kami ng mga fruits, pero US na fruits yun, no? Like for example, yung oranges and apples. So noong nag-uwi ako ng pagka-December ng 2010 dito, I brought with me my husband and my youngest daughter. What prompted us to go into processing was, we have our farm in Balindog. We have an area of 1.25 hectares planted to coconut and various fruit trees, kasi highly integrated, no, ang aming farm dyan, including the integration of some animals. Before we went to the US, we planted passion fruits. So pinaakyat namin yun siya sa puno ng mga nangka. Yung jackfruit namin, isang linya yan noon na they are also bearing fruits. So nung umuwi kami, time na nangahulog yung mga bunga ng passion fruits. So we gathered the fruits and we experimented whether we can produce a good quality wine. And our first tasters were the medical doctors of the USM hospital.
And they really appreciated the wine. Wow! Very aromatic and talagang masarap. Yung training talaga namin, including the necessary ingredients na mailagay doon sa mga fruits, doon namin natutunan. It's actually a mature technology in the US and we just brought home and we modified. We modified in terms of the number of kilograms of fruits used and the kind of fruits. We deviated from what we processed from the US. We made use of all tropical fruits actually. So by this time, it's 30 variants already. Highly popular na siya locally and nationally and even internationally. Our wine products were brought already to different countries outside of the Philippines. So isa na dito yung Australia, sa Saudi Arabia, though it's haram for them, but the Filipinos comes home here, sila ang nagdadala. Because they wanted it to be, sabi nila nga, magustuhan talaga ito ng kanilang mga reregaluhan. Since I am an extension agent, I am an extension worker, so I've been working with the farmers and the community folks. So I reach out to them, kasi sabi ko ganyan, I need to help them. Maybe contributory to the economic upliftment of the community as a whole, because if we tap the farmers to plant this kind of fruits which we need for our operations. Kaya ako po si Artemio A. Bringas dito sa Balabag, Kidapawan City. Malaki ang naitutulong ngayon ni Ma'am Luz Tapusok sa mga small farmers kasi kung walang mga kagaya nila na may factory or winery, medyo mahirapan ang mga small farmers kung saan nila dadalahin yung mga produkto nila. Ako si Jesseline C. Siliote, taga Balabag, Kidapawan City. Pagpunta niya dito sa Barangay Balabag, gusto niyang magbili ng passion fruit, then okay naman yung price na in-offer niya, kaya nag-decide na ako nga sa kanya na ipagbili kasi mas mahal ang kanyang purchase. Napansin ko sa mga kasamahan ko o sa akin mismo na yung pagpabili namin ng passion fruit sa kanya, una, nakatulong sa pambayad sa tuition ng aming mga anak, makapamalingki na ng medyo marami, makabigay ng allowance sa eskwelahan, at saka makabili na rin ng mga gamit. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Talaga namang naging makabuluhan ang ating isang oras na pagsasamang punong-puno ng mga panibagong kaalaman tungkol sa larangan ng agrikultura. Upang laging maging updated sa mga proyekto at programa ng Department of Agriculture, marapatin lamang pong manood ng ating isang oras na programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na mga broadcast outlets at social media accounts na naka-flash sa inyong TV screens.
Para naman po sa inyong mga katanungan o episode suggestions, i-post lamang po sa Agritayo Soc Sargent Facebook page o ipadala sa aming hotline number. And we would like to thank Sarangani Highlands for accommodating us. Mga ka-agri, antabayanan niyo po sa susunod na Sabado kung saan ay itatampok natin ang sektor ng pangisdaan. Mga ka-agri, huwag na huwag niyo po iyang palalampasin sa susunod na Sabado sa tuloy-tuloy pa rin nating pagtuklas sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agritayo Soc Sargent. Magkamit ng dagdag na kalaman upang sa kahat palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agritayo Soc Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agritayo Soc Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agritayo Soc Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agritayo Soc Sargent, Agritayo Soc Sargent, Agritayo Soc Sargent, Agritayo Soc Sargent.